Hi, this is Ralph Robin, and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Kung malalim ang point guard list ay madami namang solid fill-am dito sa shooting guard list na pwede maging instant impact sa PBA teams na kukuha sa kanila. Ito na nga po, sisimulan na natin. Sa rank 10 na yung 5'11" na si Jello Rason. Mas nag-improve ang scoring skill si Jello this MPBL season, lalong-lalo na sa outside shooting. Most likely ay mapick na siya sa 3rd round ng upcoming draft. Kung umabot pa siya ng 4th round ay still na itong may tuturing. Sa rank 9 na yung 6'2" na si AJ Miranda. Kung mid-range specialist naman ang hahanapin ng isang PBA team sa kanilang 3rd round o kahit sa 2nd round pick, pwedeng consider nila ang microwave scorer na si AGM na pwedeng mag-init in an instant. Sa rank 8 na yung 6'2" na si Didat Anati. Kahit nag-skip ng remaining playing year si Didat sa Adamson, ay masasabi kong medyo hinog na ito para maglaro sa PBA. Ito naman this MPBL season ang kanyang slashing at outside shooting skills na mapapakinabangan na kung may kumuha sa kanya na PBA team. Sa rank 7 na yung 5'11" na si Ralph Robin. Si Robin ang masasabi kong best pure shooter sa NCAA. Mas tumaas pa ang stock niya ngayon dahil nag-improve na din ang slashing skills niya na sinashowcase niya ngayon sa MPBL. Sa rank 6 na yung 5'11" na si Cyrus Torres. Si Cyrus na siguro masasabi kong best pure Filipino shooter sa list na to. Kahit most likely ay may ilang PBA teams na nakaabang na kunin siya sa 3rd round o kahit sa 2nd round pa. Sa rank 5 ay 6' fill-am na si Paul Garcia. Napaganda na ang paglipat ni Paul Garcia sa Quezon City dahil dito niya mas na-showcase sa MPBL ang kanyang scoring skills. Kaya di na ako magugulat kung bigla siya mapick sa 2nd round. Sa rank 4 ay 6'2" Phil Canadian si Evan Neva. Isa si Evan sa mga KBL players na biglang sumali sa draft. Maliit na ang chance na hindi siya makuha sa 2nd round dahil din sa kanyang elite shooting skills. Sa rank 3 ay 6'1" na si CJ Cancino. Kilalang scorer na si CJ sa UAAP pa lang. Pero mas naging deadly pa ngayon ang kanyang outside shooting na pwedeng maging dahilan para makuha siya sa late 1st round. Sa rank 2 ay 6'1" fill-am na si DJ Mitchell. Every draft ay lagi din naghahanap ang mga powerhouse teams ng elite shooter para maging floor spacer. Kaya't saktong makuha nila sa late 1st round si DJ ang masasabi kong most efficient at consistent shooter sa class na ito. At ang best shooting guard sa class na ito ay 6'2" fill-am na si Cedric Bearfield. Halos every draft ay swerte ang mga teams na nasa top 5 dahil nagkakaroon sila ng chance makakuha ng NBA G League caliber gaya nila Mikey Williams at Stephen Holt. Walang pinagkaiba dyan ng another former NBA G League player na si Cedric na may franchise player caliber din ang laro. Hindi masyado malalim ang small forward list pero may ilang prospects din dun na pwede maging instant impact sa PBA. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.